Alam nyo mga kasama, 2 araw nakaraan, nakita ko pinatawag si Attorney Harold Respicio ni Attorney Matibag ng NBI. Pagkatapos nag-post si Attorney Respicio, anong sabi mo? You fucking shit. Tawa ko ng tawa kay Harold Respicio. Kinabukasan, kami naman ni Senator Marcoleta ang may kaso. Pang-5 kaso ko na po ito. Pang-5. Kung titingnan nyo, yung sitwasyon natin, noong 1986, halos parehong-pareho. Di po ba? Bagsak ang dolyar. Ang tataas ng presyo. Hirap na hirap ang bilihin ng taong bayan. Pag iniisip ko, sabi ko parehong-pareho. Marcos Sr., Bongbong Marcos Jr. Sino ang nagnakaw noong panahon ni Marcos? Kokoy Romualdez. Sino ang nagnanakaw ngayon? Sino? Martin Romualdez. Tapos, sino hong kasama nila? Dati, si Ber at saka sino yun na General Esperon sa Metrocom? Abadilla. Sino ngayon ang nagpapatupad ng martial law? Sino? NBI. Sino nagpakulong kay Pangulong Duterte, yung gumawa sa ICC? Trillanes. Si Trillanes at si Matibag. At kung titingnan ninyo, nung panahon noon, pinatay nila si Ninoy Aquino. Ngayon, ikinulong nila, dinala sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Noon, may Cory Aquino. Ngayon, may Sara Duterte. At si Mayor Baste, noon, may Chris Aquino. Ngayon, may Baste Duterte. Alam niyo mga kasama, itong nangyayaring korupsyon, grabe talaga. Nagsama kami. Andyan si Jun Esperon, Alcusi, nakasama ko yan sa kabinete. Hindi ganito. Dati, bibigyan ka 70 million. Sasabihin sa'yo, 40 million local projects. 30 million para doon sa mga ayuda. Ilagay mo sa ospital, ilagay mo sa DSWD. Alam niyo ho, magkano ngayon ang pondo ng bawat congressman? 2 bilyon kada distrito. 2 billion pesos. Yan yung Cabral files ni Lian Libiste. Hanggang ngayon, sa 2026, ganun pa rin ang ginawa nila. Kaya nga po, napasama ako dito, nung unang lumapit sa akin si Sergeant Gutesa. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong tagapamantasan ng Pilipinas, pakinggan mo, ipakilala mo kay Senator Marcoleta. Nung aking kong pakinggan, si Sergeant Gutesa, ang sabi niya, Sir, nagbibilang kami ng pera sa bahay ni Saldico sa Valle Verde. Ang pagbilang namin ng pera, hindi na counting machine, kilo-kilo na. Dahil ang 1 milyon ay 1 kilo. Sa kanya ko nahunlaman. At ang isang maleta, ang kayang ilaman, 48 million pesos. Binibilang kilo-kilo ni Mark Teksay at ni Paul Estrada, dumadating ang pera, dinideliver nila sa bahay ni Saldico sa Horizon. Matapos mag-deliver, ibababa nila yung pera, dadalhin sa Aguado sa Malacanang at sa McKinley sa Forbes Park.
Ang sabi niya sa akin, Sir, isang delivery, nakita ko, at sinabi naman na niya, si Congressman Eric Yap, nag-deliver 2.3 billion isang delivery. Nagulat ako. Sabi niya, maniwala kayo, sir. Pati ang media, nakita ko ang bigayan. Ang Department of Health, nagalit sila dahil may kontratang ayaw pagbigyan. Sabi nila, zero budget. Pero nung matapos umoo, yung Secretary of Health, binigyan ulit nila ng pondo. Hindi po ako makapaniwala sa sinasabi ni Sergeant Gutesa. Gulat na gulat ako. Bagkus ganun, pumunta kami kay Senator Marcoleta. Hindi ko pa kasama si Gutesa. Ang sabi ko kay Marcoleta, Senador, pakinggan mo to. Sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko yung nagpakilala. Pero sigurado ko, hindi nagsisinungaling to. Nagkita po kami sa isang restaurant. Pinaliwanag ni Gutesa. At sinabi pa ni Gutesa ng panahong yun, nadidinig ko, nung inuhuli po si Pangulong Duterte, nandun ang NBI, nandun ang mga ahensya ng gobyerno sa Maidas Hotel ni Saldico, hinihintay naming arestuhin si Pangulong Duterte. Alam niyo mga kasama, ang sabi ni Senator Marcoleta, Sergeant Gutesa, parang awa mo na. Baka huling hearing na to. Pag hindi ka magsalita, hindi malalaman ng taong bayan kung anong nangyari sa pondo ng ating bansa. At doon po sa aming pag-uusap, tinanong siya, bakit ka lumabas, Sergeant Gutesa? Sabi niya, Sir, kami po sundalo. Sumusunod lang. Nagdadala ng pera. Nung nakita po namin yung flood control scandal na bilyon-bilyon ang ninakaw at yung aking kamag-anakan at kamag-anak ng aking mga kasama nasira bahay, nawala negosyo dahil sa baha, nagdesisyon akong lumabas para na lang po sa kinabukasan ng aking mga anak. Alam niyo mga kasama, mag-isang nagpunta si Sergeant Gutesa sa Senado. Nagpanotaryo, mag-isa. Magkakasama kami nung gabi. Ang sabi ko, Sarge, mauna na ako. Sabi niya, Sir, walang problema. Ako na magpapanotaryo. Pupunta ako sa Senado. Tumawag si Senator Marcoleta ng umaga. Ang sabi ni Senator Marcoleta, Mike, pwede bang pag tinanong sino nagpakilala, sabihin ko ang pangalan mo? Sabi ko, okay lang, Senador. Walang problema. Umpisa pa lang ho. Sinabi na kagad niya, ang nagpakilala sa akin kay Sergeant Orly Gutesa ay si Mike Defensor. Sabi ko, patay na to. Laban na. At doon nga po nangyari. Lumabas si Sergeant Gutesa. At anong ginawa nila? Nung una, ang sabi nila, pro-protektahan. Ilalagay doon sa kampo para proteksyonan si Sergeant Gutesa. Nung huli, under detention na si Sergeant Gutesa. Pinapirma nila ng affidavit na ang sinasabi, nagsalita lang daw siya ng ganon dahil ang sabi ko daw at ni Senador Marcoleta ay bibigyan namin siya ng pera. At yung kanya pong affidavit, binago na wala siyang delivery ng pera kay Martin Romualdez. At higit sa lahat, yung kanyang pamilya, yung bahay niya, araw-araw binabantayan. Tinatakot ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Hindi ba ang sabi ni Bongbong Marcos, alamin natin ang katotohanan? Hindi ba ang sabi niya, mahiya naman kayo? Bakit nagsasalita na mga tao? Ginigipit niya, kinukulong niya. Tayo, nagalit, ay pinakapatungan ng kung ano-anong kaso. Dahil po ang totoo, siya ang mastermind ng nakawan sa bayan na to.
Kaya nga po, nung lumabas yung 18 Marines, at kausap ako ni Attorney Baligod, ang sabi ko sa kanya, tutulungan ko kayo. Bakit? Ayokong mangyari. Yung nangyari kay Gutesa sa 18 Marines. Ayokong ikulong sila, takutin ang pamilya, at papirmahin mag-affidavit para baguhin kung anong nalalaman nila. At magugulat po kayo. Kaya pala, na-impeach si BP Sara. Milyon-milyon, male-maleta, folder na binibigay sa mga miyembro ng Kongreso para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yan po ang ginawa nila. Tinanong ko, nung kay Laila de Lima, totoo ba na nakita nyo? Totoo, sir. Kasi pala, itong 18 Marines, pinagdi-deliver ng pera ni Saldico kay Martin Romualdez. Pupunta doon sa townhomes, sa Forbes Park. Sasabihin ni Martin, pengi ako na 20 na folder. Magdadala ng folder doon. Nakita nila pumasok si Laila de Lima. Nakita nila pumapasok yung mga kasamahan sa Kongreso. Paglabas, yung perang binalot nila, yun ang bit-bit-bit-bit. Kaya sabi ko sa kanila, bakit hanggang ngayon, hindi nila imbestigahan ang mga sundalo? Dahil alam nilang totoo na tumatanggap sila ng maleta. Totoo na tumatanggap sila ng pera. Kaya mga kasama, itong away sa Senado, hindi to away ng impeachment. Alam nila na hindi nila kayang impeach si BP Inday Sara Duterte. Alam nila na wala silang numero. Ang takot nila ay ang Blue Ribbon Committee hearing. Ang takot nila ay lumabas ang katotohanan. Ang takot nila ay ituro kung sino ang nagnakaw sa kaban ng ating bayan. Kaya mga kasama, doon sa nagtatanong, sabi nila, ano ang reaksyon mo doon sa kaso nyo ng plunder ni Senador Marcoleta? Alam nyo, ang plunder, non-bailable. Ang sagot ko sa kanila, tumatawa ko at natatawa ko dahil wala kayong kaso. At alam ko na takot lang kayo na maungkat ang totoong nagnakaw. Yung mga nagsasalita laban sa korupsyon, may kaso. Yung mga nagnakaw, yung nagplunder, yung kasama sa flood control, malaya, walang kaso. Pinoproteksyonan pa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Sino ang hindi magagalit? Alam niyo ho, ang may kaso sa flood control, 10. 10 lang. Ang kilala ko lang nga lang 5. Sino ba? Si Yusek Bernardo, naging state witness pa. Si Alcantara, naging state witness pa. Si Bryce Hernandez. Ang kilala ko lang sa senador, pinaila nila, Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, puro kalaban nila. Sino pa naalala nyo? Wala na. Sino pa? Si Bong Revilla. Kinasuhan nila. Doon sa kasong yun, 4. Si Bong Revilla, Alcantara, Bernardo, Bryce Hernandez. Yung 3, sweet witness, si Revilla, nakakulong. 4 lang ang kasama doon. Si Revilla pa ang nakulong. Ngayon no, nung nakita kami ni Senator Bato, bago siya pumunta ng Senado, pinagtatawanan siya. Ang sabi sa kanya, gumagawa siya ng kwento, takot siya. Nakita niyo nangyari. Hinabol talaga siya. Huhuliin siya. Sino may dala ng warrant? Gobyerno ba? Trillanes. Hindi gobyerno ang nagdala ng warrant.
Hindi natin alam kung totoo ang warrant. Nung makita ko si Senator Bato, ang sabi ko kaagad, Senador, ang bilis mo palang tumakbo. Sabi niya, Mike, ensayado ko, 6 months. Pero sabi ko, Senador, grabe pala. Ikukulong ka talaga nila. Kasama si Senator Bongo sa ICC. At malamang, ipilit nilang isama si BP Inday Sara Duterte. Bakit? Dahil takot sila na may kalaban. Dahil takot sila sa 2028, alam nila, hindi maihinto, hindi mabibigilan si Inday Sara Duterte na susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Balik tayo mga kasama sa ating sitwasyon sa ngayon. Bakit ngayon kinakasuhan lahat? Dahil ayaw nila na may magsalita. Ayaw nila na may mag-question. Ayaw nila na may magalit. Noong panahon ni Marcos Sr., kailangan isara ang Kongreso at Senado. Ngayon, nabili na nila ang Kongreso, nabili na nila ang Senado, pilit binibili ang Korte Suprema, kaya kailangan nilang ipahuli tayo na nandito. Papayag ba tayo? Lalaban ba tayo? Mga kasama, lahat tayo dito sigurado ko magkakaroon ng kaso. Iisa-isahin nila tayo. Sabi ko sa mga kasamaan sa Lanao, pagka nagkaroon na ako ng unbailable at kinasuan na ako, nagkawaran, doon ako magtatago sa inyo. Paano? At bakit tayo pinapatigil? Dahil sa trilyon na ninakaw nila. Trilyong piso ang ninakaw na pondo. Sa Kongreso, bawat proyekto bibilin mo. At si Saldico mismo nagsabi, 30% bawat proyekto. Pag kumuha ka ng 1 bilyon, ibibigay mo agad kay Saldico ang 300 million. Kaya po ang nangyari, ang sabi ni Saldico, yung 100 billion ni BBM, hindi lamang 2025, 2022, 2023, 2024, 100 billion. Bukod pa sa delivery ng pera. Anong sabi ng mga marino? Sir, tinanong ko, magkano ba ang delivery? Sir, minimum 500 million pesos. Minimum. Gano'n ang pinakamalaki? 4 billion pesos. Kailan ang delivery ninyo? 3 times a week. 3 beses, 1 linggo ang delivery nila. Nung lumabas ang 18 Marines, ang sabi nila, sinungaling. Hindi totoo. Eh sabi nyo, si Saldico magnanakaw. Di ba? Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Eh bakit nagsalita yung mga bata ni Saldico? Etong delivery namin. Sabi nila, hindi totoo. Yan pong sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng 18 Marines, sila mismo ang nagdadala ng pera. Sila mismo ang nagdidirekta ng pera. At ito po yung malungkot. Nung kinausap ko ang 18 Marines tungkol kay Pangulong Duterte, kinwento nila sa akin, pagdating ng airport, susunduin na nila ang commissioner ng ICC. Dadalhin sa hotel, may susi na bayad na nila. Dadalhin doon sa Raffles, sa bahay ni Saldico, doon sa Maidas, sa hotel ni Saldico. At dadalhin doon ang mga witness. Bit-bit ni Senador Trillanes. Ibinuo ang kaso 2023. Ibinuo ang kaso matapos ang eleksyon
Pinagplanuhan na ang Pangulong Duterte. Kaya po yan ang ginawa nila, kidnapping. Kinidnap ang Pangulo. Kinidnap ang isang Pilipino, isinurrender sa banyagang batas at banyagang korte. Matapos dun, anong sinunod? Si Inday Sara Duterte, impeach. Impeach. At patapos po niyan, hindi natin nakita, nagkaroon ng flood control scandal. Nakita ngayon yung ninakaw na pera, maraming nagsalita, maraming nagalit, marami ang patuloy na tumutuligsa. Pero lahat yan, kinakasuhan nila. Ang huling usapan ng Kongreso at Senado, ang gusto nila, extension ni BBM. Extension ng Kongreso. Sabi nila sa mga congressman, eto pera, eto ang proyekto, at huwag kayong matakot dahil ma-extend ang Kongreso, extended si BBM, maligaya na naman ang araw ng mga buwaya sa Kongreso. Ngayon mga kasama, binabalik ko ang tanong sa inyo. 1986, nagkarevolusyon. Magmula ng 1972 na martial law. Ngayon po, nakikita natin, muling ibinabalik ang martial law sa ating bansa. Kaliwat kanan ang nakawan ng pondo. Lalaban ba tayo? Lalaban ba tayo? Kayo ba ay natatakot? Kayo ba ay mapapatahimik? Kung ganoon mga kasama, patuloy po natin palakasin ang ating grupo. Patuloy po natin palakasin ang ating samahan. May pera sila, may baril sila, pero tayo, mas malakas ang laban natin sa kanila. Kaya nga mga kasama, lumapit kami ni Speaker Bebot Alvarez sa ating pinuno ng ating samahan. Ang sabi namin sa kanya, Mayor, kailangan namin ng isang leader. Kailangan namin na may tumayo bilang simbolo ng aming pagkakaisa. Si Pangulong Duterte, nandito tayo hindi lamang para sa Kanya, kung hindi ang prinsipyo, ang paninindigan, ang liderato na ipinakita ng isang Duterte para sa ating bansa. At kailangan natin ang taong to, ang totoo, sa daan-daang pagkakilala ko sa kanya, ni walang interes to sa politika. Walang interes sa pera. Walang interes sa puder. Ang interes nito, protektahan ang iniwang legasiya ng kanyang ama at proteksyonan ang sambayanang Pilipino. Matatawa ka talaga. Yung mga Marcos, grabe, katalamak sa poder. Ayaw bumitaw. Ayaw mawala. Ang mga Duterte, ayaw maging presidente. Umaayaw, umiiwas. Dahil alam nila, sakripisyo at trabaho para sa sambayanang Pilipino. Yan ang tatak Duterte. Kaya po sa hapong ito, nais kong kilalanin ang ating pinuno, ang tatayo para sa atin, ang magpapatuloy ng laban ng ating bansa. At naniniwala po ako, balang araw, magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Baste Duterte! 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 Duterte!